Hello guys, good day. Gumawa ko ng video ngayon regarding sa mga accessories. So, the quick rundown lang. So, may listahan ako. So, nagdala ako ng notebook. So, yun. So, una-una, car key cover. Ito yun, Shopee Finds. So, leather black. Simple lang siya. Ayoko ng mga carbon. So, para hindi siya malaos or what. Leather, then bakal yun dito. Okay. And next is yung infotainment. Yung cover net, may ano dito eh. Parang film. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayun na. May film protector, and even this one. Para hindi tayo magasgasan. Ayun. So, third, rain visor. This one, kung nakikita nyo. Yan. Actually, this rain visor parang 400 lang eh, pero hindi ko siya masyadong gusto. I mean, in terms of quality wise, parang pwede na. It serves its purpose. 400 lang eh, di ba? So, I'm asking the Honda Philippines through Honda Quezon City, yung agent doon, si Meg. Sabi niya out of stock daw yung 3,000 na rain visor. So, siguro kasi for me, kahit mahal siya, siguro naman sa 3,000 na yun, lapat siya. I mean, yung pagdating dito sa portion sa likod ay hindi siya kulang or hindi siya overlap. Kumbaga, perfect fit. Yun. So, I'm still waiting sa update kung meron na. Okay, fourth is horn, PIAA. So, superior bass yung pinili ko. Yun. 5 relay horn yung binili ko. Sorry, nilista ko kasi lahat dito ng mga binili ko eh. Ayun, just an update to you guys. And 6, dashcam sticker. Yun nga, isa DD-Pi. So, in-install ko. Coming from my ex-car. Yun. So, yung sticker na sinasabi ko, yung static sticker. Yun. 7 is floor matting. Pinili ko yung extended 5D matting compared dun sa Hypotec. Hypotec, maganda naman siya, branded. But based on my experience sa previous car, madulas siya. Yun. And pangalawa, namumuti siya. So unlike this one, extended, pwede mo siyang i-vacuum. After vacuum, punasan mo lang ng basahan. Malinis na siya. Yun. 8 plate protector. Hindi ko pa siya napapakita dahil wala pang plaka. So, on hold muna siya. 9 is the JDM sticker. So, may mga nilagay akong parking sticker sa likod. And Japan. Kahit wala naman to sa Japan, but JDM inspired niya. And 10 is engine undercover. So, maglalagay na lang ako ng picture. Yun. Actually, na-post ko na to sa YouTube post. Pwede nyong tingnan. Pinakabit ko siya kay Motec. Yun. 400 lang yung service labor nila. Yun. 12 is mudguard. Na post ko na rin through YouTube post. Yan. Then, car coin organizer. So, ito papakita ko. Yung ganito lang naman siya. Ayan o, mga coins. Hindi lang kasya dito yung 20 pesos. Ayan. So, 155. Ayan. Para hindi magulo ang center console natin. Ayan. Next is the air dispenser holder. So, yeah. This one. Air dispenser. Ayan. Diba the usual issue nandito? Meron naman ako nun. But I opt to put this one. Like this one. Yan. Para hindi obstructing dito sa aircon vents natin. Next, pinalitan ko na pala yung LED front signal lights. Yun. Tapos, after nun, this one. This cute little one. Yung nagpapalit-palit ng ilaw. Kasi sobrang dilim na ito. Like, pag wala yan,
Wala kang makita eh. Diba? But pag nilagyan mo siya, ganun lang. See? Parang ano lang siya. Parang part of BRV. Kumbaga, subtle lang yung ilaw niya. Sorry guys, may sipon papuntang ubo na. Kaya ganito ang boses natin. And what else? Fog lights, nagpalit na rin ako. Shout out to Chicot Lights. Pwede nyo silang i-message. Initially, yung bulb lang pinalitan. Bulb type is L1B. So, nagkakaubusan, but Chicot, through John for long time friend, meron silang L1B. Ngayon, yung L1B kasi na dual color, pag pinapalit-palit mo siya, kumbaga nalilito yung ilaw. Yung kanan mo yellow, kaliwa mo puti. So parang di siya nagmamatch, kumbaga. So sabi ko, kunin ko na lang yung single color na yellow na L1B, walang problema. Same price lang din naman. So pagdating ng technician dito, sabi ko try ko nga yung projector. Yun. Nung na-try ko yung projector, although magtatabas ng konting-konti lang na hindi naman halata, galing ng technician nila si Daniel, mas malakas siya. As in, mas malakas pa siya sa headlight. Like for example, this one, headlight, fog lights. Yan, oh, ganda ng cut, di ba? Hi. Yun. Off. Ilaw. Yan. High. Low. Fog lights. Ayun. So, recommended talaga. I mean, I highly suggest that you replace the fog lights to projector, or kung namamahalan kayo, mag L1B bulb type na lang po kayo. But projector talaga eh. Good investment for your safety as well. Ayun. May nakikita rin naman kayo malamang sa newsfeed nyo regarding projector lights. Forgot the name, but yung may tricolor, yun, pwede rin yun. And be sure to check yung warranty, diba? Yung installation, kung maayos ba. Although mabilis lang yung installation. And yung fog lights ko nga, ako yung nag-adjust yung taas eh, yung height ng fog lights na yun. So, plug and play, no splicing. Yan. Okay, next up. Ano ba? Hindi ko makita. ORCR holder. Pretty simple, na sa Shopee lang yun. Hook bag. Ito yun. Yan, hook. 2 piraso na ito, 29 pesos. Wala pang 30 pesos. Ano siya? Kumbaga, kunyari carbon, but it's plastic. So, it's pretty sturdy. So, usually kasi kaya nakalagay siyang ganito. Mag-isa lang ako rito. Mag-isa lang ako rito. So, kunyari, may binili akong McDo. Isasabit ko na lang dito. Kasi pag nilagay mo rito at puro meno ka, baka matapon. So, nilalagay ko na lang dito. And then, drinks is over here. Yan. Tapos, ORCR hook bag, USB mini light. Then, bumili ako ng Total Interior Chemical, guys. This one cost me around 959, but it's worth it. Bakit? Dahil new car smell ang amoy niya. And mabilis siyang tawag doon, malinis, effective siya. Dashboard, upuan natin. Then na-try ko siya one time sa salamin kasi meron yata nakalagay dito. Yan, dash, glass, navigation and more. So na-try ko siya, okay naman siya. Mabilis din linisin ang glass natin. Just a spray. Then, microfiber towel. Yun. Tapos, ano pa ba ang kulang natin? Basically, yun yung mga naikabit ko. Ay, ito pa pala. OBD natin. Voltmeter, water temp, engine temp, speed, distance. Yun.
truck niya. So ito, pwede mong palitan here. Yan, kung anong gusto mong design. Yan, diba? So it's a good thing to have kasi nagkabit din ako sa Honda City ko before kasi wala siyang water temp, and gusto ko rin matrack yung voltmeter. So bago pa malobat, alam ko na. So pwede ko nang palitan. Yan, you know, volt 14.4, 14.3, yan yung sukat niya. Yun. Ang mga kulang ko pa siguro yung cargo tray sa likod. Not much dun sa likod kasi hindi ko naman, hindi naman ako masyadong nagtatambay o ano what. So hindi ko pa naman masyadong kailangan. Trunk tray yun, wala pa. Cargo tray, wala pa. So yung mga in-inquire ko lang din kay Honda, rain visor, muffler tip, kasi bare yung ano natin muffler sa likod Yun, ini-inquire ko pa, currently out of stock daw. And yun lang. Then for last na po to, iniisip ko kasi maglagay ng rigid collar. Sa mga hindi nakakalam, yun yung mga collars na nilalagay sa chassis natin. Anong purpose nito? Yung mga body roll, yung mga lagitnit, pag umiikot tayo, nagla-left turn, right turn, di ba, paminsan pag uneven yung road, may maririnig tayong squeaking. Ma-avoid nila yun. Plus, yung di ko ma-explain yung, hindi ko masabi or may paliwanag sa inyo yung feeling na parang buo yung feeling ng kotse mo. Kasi nga yung sa subframe, yung mga uwang doon na maliliit na, mas maliit pa sa daliri natin, mga size hindi cm, mga millimeters na maliliit na butas. May bearing yun sa mga ingay, sa ride feel ng isang kotse. Yun yung isa-solve nung rigid collar. But I think for this particular unit BRV, hindi siya JDM, wala siya sa Japan. So I'm planning to have it installed. Magic collars naman, same function, different brand. That's it. Cost me siguro mga 8,000 yata yun, 8,500. So itatanong ko pa. Then secondly, nagtanong ako ng strut bar and rear sway bar. That's the stage 1 ultra racing safety bars. So anong purpose nito? It's lessen the body roll, mas sturdy yung BRV mo. Same with rigid collar or magic collar, mas buo yung feeling. And wag naman sana, for example, when you met an accident, yung katawan ng harap mo, yung katawan ng engine mo, hindi siya magka-crumple agad-agad dahil may strut bar na nakasupport. It's a safety bar. Might as well invest on it. Tinanong ko yung stage 1 nasa more or less 20k, harap and rear na. Ayun. Ano pa ba? Lastly, siguro optional na to, mags and lowering or coilover kit. So di ko pa naman naramdaman yung urge to replace those two, yung lowering springs and the mags. Kasi okay pa naman talaga ang ride nito diba? So yun nga, may kasabihan na if everything is okay, don't break it, diba? So wag mo na. Yun lang yung parang pangarap, kumbaga. So unahin ko siguro mostly yung magic collar and the strut bars. Yan. Yun lang for me. And also the optional thing is yung sound system. But sa akin okay naman, hindi naman ako maarte sa sounds. Basta may konting bass, buo yung speakers, hindi tunog lata, okay na sa akin yun Yun. But sa iba, syempre, iba naman yung preference ng ibang tao. Gusto nila SQ, ma-bass, yung mga ganyan. But yeah, we'll see. Tingnan natin.
Yun lang guys. Ay, 15 minutes na pala. Sige guys, I'll see you on the road. Kung makita ko kayo sa daan, pot-pot na lang. Kasi mga iba daw nagsasabi masungit ang BRV. But I don't find to answer back. I mean, but yeah, that's it. Thank you. Bye.